susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pahimangno sa atong mga kabarangay, dunay mga sensitibong eksena ang atong programa nga posibleng makaapekto sa hunahuna labi na sa kabataan ug sa inyong ginhawaan. Kakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Niadtong milabang simana, nasaksihan ta ang kagubot nga hatod nining mga giilang professional squatters nga gamit ang peking dokumento giangko ng yutang titulado. Karong buntaga mga kapamilya, uban ni kami ninyo dinhi sa Barangay Patrol kay among naibawan nga ang leader nining maong grupo ni ana karon sa presinto ug sa mga rehas gahimas. Niaging simana, gitutukan sa Barangay Patrol ang tattaw nga pagpangilad ni Manolito Gavas, nagpailang leader sa grupong Veterans Legionnaires of World War II of the Walter Cushing Guerrilla Unit Incorporated. Kinsa, kalit niya miangkon sa luna, sulod sa Victoria Subdivision. Bit-bit kining gatusan ka mga sakop nga miangkong claimant sa maong luna. Basis sa pagiginapi sa Barangay Patrol Team, sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno, iligal ang gibuhat sa grupo. Sanglit titulado ang maong luna nga gipanagyahan sa usa ka Victoria Reformina. Ang owner, iyang i-provide ang iyang basis sa iyang ownership. Katong nag-occupy, katong nagtukod sa structure nga bag-o, should prove unsa ang iyang basis sa pagsulod. Maug dili kakita, walay mapakitang titulo, lease contract ba or building permit man lang. Presumption na illegal yun na siya. Tataw ang pagpangilad ni Gavas. Ugani, bisan si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte na ito kaniya ug ipadayag niini sa iyang programang gikan sa masa para sa masa ang iyang tumang kasuko kang Gavas ug gibaharan kining ipaaresto tungod sa pagpanlimbong sa mga Davaoenyo. Warrantless arrest, nasa section 18 na siya, ma'am. He is instigating a chaos situation in the city. If there is somebody na naloko, you go to me and I will personally arrest the guy. Hulyo 9, adlang Lunes, naabdan sa Barangay Patrol si Manolito Gavas, ilawom sa tulda, diri sa usa ka hilit nga bahin sa Victoria Village. Wa na kini nagpa-interview kanamo tungod kay nasuko kini sa ABS-CBN sa pagkabulabog sa iyang modus. Taod-taod, miabot ang mga pulis o mga sakop sa Davao City Anti-Crime Unit nga armado og tag-as nga kalibre sa armas. Nagunsa mo diri, sir? Pipila kagutlo pa ang milabay, nagkagubot na sa lugar. Dihang giaresto si Gavas. Ayo pusa, ulang ko. Ayo pusa. Gahi gyud ay kining si Gavas, walang sinasanto kay bisa ng mga pulis, isuklan. Og bisag ana sa sulod sa police mobile kining si Gavas, isugi hapon kini ug ipatangtang pa ang posas kay dili kini komportable. Kung ano ko kay sakit ni akong kuan diri, di man ko dagan man ko nga mamukot order. Sakit kayo na. Mukuyog mo ko ngano inyo magkukuan ka daghan ninyo budagan jud ko. Di man illegal ni. Di wa mamoy warrant of arrest. O lagi, kuha ayo ka. Kisa ni pusas,
atong basis for arrest kang Mr. Manolito Gabas? Hindi, kinanglan paalisun ng mga tao sa stasyon ng mayor. So, imbitahon na lang siya dito para makawa ng mga tao. Kabasunta, dapat tapsayon niya mga papilis. Kung tinuod yun na nga, kuha na sa usa na nga legion nila. Dapat di-apply nila niya. Tapsay sila. Kisa may gobyerno nga mupapahawa kung na kay saktong papilis. Ato sa ngapsayon. Tanaw na to sa ikwan. Mao na pa-explain na to si Gab. Kay kung matinuod yung sa titulo ato pa, sukad sa pag-occupy nila illegal. Sa ato pa, bisag walay warrant po siya dakpon. Kay illegal man ang iyang pag-occupy. Bisag arestado na si Gavas, nagpabilin yapon ng mga otoridad sa lugar tungod kay nisamot ang kagubot. Diyang nasuko ang mga sakop ni Gavas sa iyang pagka-aresto. Busa, gipatawag na si Martina Aplaya, Barangay Kapitan Jimmy Polikit. Aron pakalmaho ng mga taong gaalburuto. Ilabi na diyang gipahibalo nining mga informal settlers nga papahawao na sila sa luna nga ilang giokupa. Order ni Mayor, peaceful ang ato nga. Kung sa pagka-peaceful, ani ka? Nanawara ko doon mo kay... Aksyon nga mga Dili na niyo tawag peaceful. lahat ay military mo. Wala. Pero kung wala, atong ihatag sa balakod ang pumaagi, walay gubot na. No? Ako, maniguro ko walay promosyon. Suma sa mga squatters, waday basihan ang demolisyon nga desisyon sa mayor. Apan, way nabuhat kining mga tawhana, sanglit gitinuod sila sa lokal nga gobyerno. At angi ang ubang detalye sa pagbalik sa Barangay Patrol. Kaganina sa Barangay Patrol, giaresto na si Gawas sa mga pulis tungod sa illegal nga pag-angko nini og luna diha sa Victoria Village. Gawas nga namiki sab kini og mga dokumento para sa modus nining pagpangilad sa mga informal settlers nga iyang gigiyahang mga squat tungod nini. Desidido ang tag-iya sa Victoria Village nga si Victoria Reformina nga mopasaka og kaso patok kang Gawas. Cases are trespassing, malicious mischief, robbery, as well as grave threats. These are already fait accompli. In other words, tapos na yung mga commission of this crime, so we still have to go on in order to deter further acts to be done by this man Gabas. Kini si Mr. Gabas unta, dapat tapsayon niya mga papilis. Kung tinuod yun na nga, kuha na sa usa na nga legion nila. Dapat di-apply nila niya. Tapsay sila. Kisa may gobyerno nga mupapahawa kung na kay saktong papilis. Namiki kini og mga dokumento nga desisyon daw sa Korte Suprema nga nagpamatuod nga ilaha kining luna. Og sumala niya, gi-issue daw kini sa Office of the Provincial Governor. Butang nga gihimakak ni Davao del Sur Governor Douglas Cagas. Nadawat na ko ni akong isog nagbasa apan on the face of the first page alone. Klaro kayo nga nonsense, but it is intended to fool people. I threw it to garbage immediately. I'll have him arrested. Bisa ng Registry of Deeds, nahibulong sab sa dokumento ni Gavas. Personally, I could not fully understand kung anong nahanap ng letter. That this letter could be considered only as for the sake of information kung anong nangyayari na kung anong gusto niya na palabasin dito. Hala ka niya, Mr. Manolito Gavas! Grabing pagpangilat ang imong gibuhat. Gani, bisan si Davao City Mayor Sara Duterte, kurso na nasab nga mabasa ka og kaso batang Gavas tungod sa paggamit nini sa ngalan sa buhatan sa mayor sa iyang pagpangilat. Gingan ako si Rigor ganina not to use my name because apparently he's using my this one. Kani. He's using this kaning tatak diri sa Office of the City Mayor to say na naaday imprimatur sa City Mayor's Office ang ilahang pagsulod dito because gi-acknowledge na namo ang whatever nga gisulat niya diri. Natay mga sindikato or mga kining mga squatting
mga professional squatters na murag ka pa magplano sa pag-occupy gyud sa yuta illegally. Mismong ang lokal nga gobyerno kumbinsidong usak ka na kong pagpangilad ang gibuhat nining si Gawas sa mga informal settlers aron madani silang ilugon kining titulanong luna. Busa human sa pag-aresto kang Gawas niadtong Lunes, dayon-dayong gipabungkag ang mga barong-barong nga gitukod sa mga squatters sa lugar. Kanaog uban pa sa pagbalik sa Barangay Patrol. Kaganina sa Barangay Patrol, gipabungkag na ang mga iligal nga mga strukturang gitukod diya sa bakanteng luna sa Victoria Village, Matina Playa, subay sa mando ni Davao City Mayor Sara Duterte. Sulti ko, nasultian tong mga tao dito na maghunong o pagtindog sa ilahang structure because there is a owner with a valid title to the property. Iya nagbungkag ang mga settlers. Dunay uban nga nagdumili, hinungdang ang mga taga-city engineers na ang nangunay sa pagbungkag sa ilang gitukod nga mga barong-barong. Mao na ni ang gipahigayon nga demolition. Gihangyo ang mga settlers nga sila nang mubungkag sa ilang kaugalingong panimalay apan nagmagahi kini hinungdan nga mismo taga-city engineers office na ang nangamot sa pagbungkag sa ilang mga gambalay. Mao na ni karon. Ana hitabo. Apan, natandog ang among mga kasing-kasing mga kapamilya. Niining, usak ka ginikanan nga nag-inusarang gahilak samtang nagbungkag sa iyang payag-payag. Siya rain taon ang nagpahiluna sa iyang mga kahoy nga pangkumpleto unta sa iyang balay. Inanay ehemplo sa ganing frustration ba? Gihaguan niya sulod sa pila ka mga adlaw. Wala tulugi, gipalitan og kahoy, bisag sa kagagmay sa kahoy nga gipamalit. Aron lang nga ma-secure ang iyahang area nga iyang na-squat pero kinahanglan yung bungkagon. Samtang ginabungkag niya, nagahilak siya sa kaguol, sa panghinayang pod, sa iyang kahago ug sa iyang nagasto na diri sa area ug sa iyang gibayad nga membership sa pagtuong maiya kining luna. Niya pa'y laing ginang nga hilabihan ang kaagrabyado sa pagbungkag sa iyang balay-balay. Tungod sa kasuko niini, ikumpronta niya ang city housing official nga si Roy Rigor. Agrabyado kining sinanay, sanglit hingpit na gyud siyang nawad-an og Pinoy-anan. Humang iyang gibiyaan ang iyang girintahang balay bugti sa pasalig nga luna kaniya ni Manolito Gavas dinhi sa Victoria Village. Ni hawa ka na sa mga gilahan nga ba? Ni hawa kay diha na nagbayag naman ko. Kinsay mong gusto pasulon anang pangitabo ron? Kani mo akong giduol kay dito man ko sa pagkaanod sa akong balay. Largo dayon ko dito. Kay nangayo mig relocation. Apply mi og katong relocation. Gitagaan ko recommendation sa kagawad para sa iyaha. Gipasa-pasa na ko hanto di sa katuig na ron baha na pud usab. Nituog yun ka kay Gabas. Nituog yun ka sa iya. Oo, kaya naman siya gipakita. Na na-condition. Siguro nga tinuod to iyang mga dokumentong gipakita. Naku, ana, kanang ingon niya nga gipakita niya sa amuang. Hay pagkapastilan, maayog yung pagkabiktima ni nanay sa pagpanghilad niining si Gavas. Ni-walk out si nanay. Wa na pud nato kinipugsang makahinabi pa sanglit. Nakasabot kita sa iyang gibati. Di lamang kang nanay, apan sa tanang mga nailad ni Manolito Gavas. Natunaw ang ilang pangandoy nga makaangkon og kaugalingong luna aron kapuy-an. Pangandoy nga makabaton og seguridad sa yutang tukuran nila sa ilang panimalay alang unta sa ilang pamilya. Kung naa sa ilaha ang naagrabyado, I suggest na ang city housing, they have their own legal lawyers din ha. Gitagaan na mo silang ilahang mga abogado. City housing can assist them to file estafa charges against Gavas para once and for all,
makulong siya through a court order. So, maura gyapon na nagrenta na lang ganing ka, pero nasa informal ragyapon. So, security of tenure is not yet there. So, kung pwede, mangita yung tagpamaagi, kung asa ta makarenta, kung kakaturang yun ang ato ang makaya sa then at least makatulog ta. Dunay mga programa ang lokal nga panggamhanan alang sa mga informal settlers. Usan na niini ang giandam nga relocation site diha sa Los Amigos, Tugbok District ug sa Barangay Lasang. Apan, dili tanan nga mga informal settlers ang nakauyo niini. Sanglit kay lagi daw lagyo kini nga mga lugar ug di nila buot ibilin ang ilang panginabuhian nga nanay mutang sa downtown area. We have always had our programs sa ato ang natay duha ka sites na currently we are in negotiation with the national government and sa ato ang mga private sector kung unsa man ni pagka-develop sa ato ang mga available na mga relocation sites. Natay Los Amigos diha ug natay Lasang. We are currently in negotiation with NHA o kining mga private developers kung unsay matabang nila para ma-develop kini kay dako man gud ni na mga mga investments. So we have to ensure na natay mga partnerships. So kini mga partnerships maybe with the national government or even with the private sector. Ang nahitabo sa mga nag-squat diya sa Victoria Village, leksyon ngadto sa mga informal settlers nga dili magpadala sa mga mangingilad ug kadtong mga mapahimoslanong taong gapangwarta pinaagi sa pagpangangkon ug mga tituladong luna. Apan, doon na po'y ipaabot nga leksyon ang City Hall ngadto sa mga landowners o kining mga nanag-iya ug yuta. Actually, anti-squatting, di ba, task force against anti-squatting task force na antaan na ang problema man god if you go through the process dugay gid kaayo. Ang ako ang punto lang is that for landowners, for property owners themselves, sila mismo mangusog. Nagmakita na niyo mo nagisudlan na imong hangyo ta lang mo maglingkod lang ka dinha. This in this two incidents is natay mga yuta na available para himuong negosyo or patindugan og balay. Dapat ang ato ang mga private sector pod maybe it is high time to utilize these vacant spaces. Kung di nila ma-utilize kay na sila kulang ng mga kapital, maybe they could rent it out sa mga may kaya maghimo og mga balay. Kay kung nakatiwangwang ang lupa, ang mangyayari dyan, pag nakikita ng mga tao, mainit sa matayan ng mga nangangailangan din ng lupa at sa mga professional squatters na gustong kumita. I hope that this event na ito will give the landowners yung information, proper information what to do na kung itong lupa nila, any of the properties being invaded by squatters like Gavas or any other group, they know what to do. This has been in dissemination by your people and the other members of the mass media for the whole week. So I hope that they know what to do now. At the start, I did not know what to do. Ug human sa mga panghitabo og sa balitang gipakaon kaniya sa Vice Mayor ang mga dokumentong iyang gigamit sa pagpanghilad daw nahigmata ug naalimungawan kining si Manolito Gavas ug karon kini na ang iyang mga pamahayag. Karon ako na pong usbon sa ato nga ABS-CBN labinan ni Sir Patrol Sir ni amag karon sa barangay patrol nga mangayo ko og 1,000 million of apology sa ato nga City Mayor, Vice Mayor og sa ato nga mga katawhan nga nakaapekto ko sa inyong damdamin og naa may tawo nga naghinulsol ni atong mga panahon nga wa pa mahitabo. Usa ko sa tawo nga nagmakiawa og nagmuluhod sa inyong atubangan kung paluhuron ninyo nga di na jud ko mobalik og mo usab kanining maong trabaho. Ang ako na lang nga mabuhi ko sa amo magtrabaho ko nga limpyo nga dili na ko samok pa sa uban pa nga mga paagi ang ani nga pag-agi sir.
kay na may daghang paagi nga mabuhi ra pud ang tao. Kung nakapasaylo ta sa mga nakasala, mapasaylo pud siguro po sir. Kaya ako mauman ang akong gihangyo po sa Ginoo nga tagaan ko niyag chance nga mabuhi pa dinis kalibutan nga usa ka halimbawa nga pwede ra gyud ay mga pasaylo o pwede ra gyud ay pasayloon ang tao kung mga ilagpasaylo jud. Way mangingilad kung way magpailad. Dili natutugtan kining mga garapal nga paymusla ng atong kalisod aron kita ilaron. Ay sumaan nila kitang mga pobre sayon rang tuntuhon. Nang hinaot ang Barangay Patrol nga kining episode karong buntaga, makahatag ka na tog leksyon. Kung alang sa dunay gusto ipaabot dinhi sa atong programa, i-text lang sa mga numerong makita sa inyong TV screen o i-post sa Facebook page Barangay Patrol. Kini ang inyong kapitan, Randy Cañedo.